Mga kapatid, eto na nga. Kasama natin ngayong gabi sa frontline ng balitaan sa showbiz mula po sa Barangay 5 Panalo, Gerald Napoles. Welcome sa Frontline Pilipinas. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito. Thank you and good evening po sa inyo. So, kamusta naman ang pag-host ng pinakabagong programa ng Kapatid Network, ang Barangay 5 Panalo? Sobrang, it's a one-of-a-kind na experience para sa akin. At maraming salamat sa nabigyan ng chance. Kasi nag-iisang sitcom/game show. So pinagsama na natin sa isang show. So ang saya, automatic, lahat. May nanalo na, may masaya pa. So kumpleto tayo dito. Best of both worlds. Best of Yan. How would you compare naman yung acting sa hosting? Sa hosting kasi, although may format tayo, yung spontaneity kasi, yun yung puso ng hosting. Sa acting naman, meron na tayong susundan na narrative. Parang you just keep it fresh every take. So yun yung magkaiba sa kanila. Ayun, more power Thank sa you. Barangay 5 Panalo. Okay, Gerald, ibigay mo na ang Buena Manong Showbiz Update. Thank you very much. Heto na nga, Kalad Karen, Pinoy's Represent. Ilang Pinoy ang naging extra sa hit K-drama na Dr. Slump. Sa episode 15 ng serye, nagsanib puwersa ang mga karakter ni Hyung Sik at Shin Hye para gamutin ang isang Pinay na bata. Nagtulungan ng dalawa para operahan ang batang may microtia o birth defect sa tenga. Nakausap pa ng karakter ni Hyung Sik na si Jung Woo ang mga Pinoy. Mabuti po. Komportable po ang higaan. Kayo na po yung bahala sa anak ko. Maraming salamat po. Sa Instagram naman, kinuwento ni Cherish maingat na gumanap bilang ina ng bata kung gaano kadetalyado ang mga eksena sa Dr. Slump. Talaga raw na na-amaze siya dahil pulido sa trabaho ang mga Koreano. Ipinapalabas ang Dr. Slump sa Netflix. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay?